Pakiramdam mo ba, nahuhuli ka na sa buhay? Habang yung iba, parang ang bilis na nilang umangat, may karir na, may direksyon na, may narating na. Ikaw, nandito pa rin, nagdududa, nalilito, naghahanap ng timing. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ka nahuhuli, ibang oras lang ang takbo ng buhay mo? Sa psychology, may tinatawag na late bloomer. Mga taong hindi agad nagiging successful, pero kapag dumating ang tamang panahon, sila yung mas malakas, mas matibay, at mas handa. At ang totoo, may mga dahilan kung bakit ka nahuhuli at hindi mo kasalanan yon. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Late bloomer ka ba? O pakiramdam mo lang nahuhuli ka sa buhay? May mga tao kasing maaga nilang nadidiskubre kung ano ang gusto nila. Habang ikaw parang laging naghahanap, parang laging kulang, parang laging may hinahabol. At dahil doon, unti-unti mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Sa mga kaibigan mong may direksyon na. Sa mga taong parang ang bilis umangat. At doon nagsisimula ang tanong, may mali ba sa akin? Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng tao pare-pareho ang timeline. May tinatawag na developmental pace. Ibig sabihin, magkakaiba ang bilis ng paghubog ng isip, emosyon, at pagkatao ng bawat isa. Ang mga late bloomer, kadalasan dumadaan muna sa mas maraming pagdududa, mas maraming pagkakamali, mas maraming paghahanap ng sarili. Pero hindi ito kahinaan, ito ang proseso. Dahil sa bawat delay, may naipon na lalim. Mas malalim na pag-intindi sa sarili. Mas malinaw na dahilan kung bakit mo gustong magtagumpay. At mas matibay na pundasyon kapag dumating na ang tamang pagkakataon. Kaya kung pakiramdam mo nahuhuli ka, baka hindi ka nahuhuli. Baka hinuhubog ka pa lang. Ang ibang tao mabilis magsimula, pero ang late bloomer kapag nagsimula, hindi na basta humihinto. 2. Hindi ka nahuhuli. Nauna ka lang sa tamang timing. Minsan akala mo na pag-iiwanan ka na. Habang ang iba malinaw na ang direksyon, may narating na at may mga bagay nang napatunayan. Ikaw, nandito pa rin, nag-e-explore, nagkakamali, at paulit-ulit na nagsisimula. Doon pumapasok ang pressure, yung pakiramdam na kailangan mong humabol at bilisan dahil baka maiwan ka. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng progreso dapat minamadali. May tinatawag na readiness. Ito yung punto kung saan handa ka na talaga, hindi lang sa skills, kundi pati sa isip at emosyon. Maraming tao ang maagang nagtagumpay, pero hindi lahat handang panindigan iyon. Kaya may ilan na kahit mabilis umangat, mabilis din mawala. Samantalang ang late bloomer, mas matagal bago makarating pero bawat hakbang may lalim, may dahilan at may matibay na pundasyon. Ang totoo, hindi ka nahuhuli at hindi ka rin mabagal. Nasa proseso ka ng pagbuo ng sarili, yung klase ng growth na hindi minamadali kundi hinahayaan maging buo. Kaya kung pakiramdam mo, wala ka pang nararating, tingnan mo ulit. Baka hindi ka stuck. Baka piniprepare ka lang sa isang pagkakataon na kapag dumating, handa ka na talaga. 3. Bakit may mga taong nahuhuli magtagumpay? Ang lihim ng late bloomers. Habang ang iba parang ang bilis maabot ang pangarap, may mga taong matagal bago makita ang direksyon nila. At kadalasan sila pa yung pinagdududahan, minamaliit o kinukumpara sa mas successful na tao. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng tagumpay pare-pareho ang pinanggagalingan. May mga taong maaga nakakatagpo ng oportunidad at meron ding dumadaan muna sa mas mahaba at mas magulong proseso. Ang mga late bloomer, kadalasan hindi agad malinaw ang path dahil mas marami silang pinagdadaanan na internal conflicts. Hindi pa buo ang identity nila, kaya mas matagal bago nila maintindihan kung ano talaga ang gusto nila. At habang nangyayari iyon, nag-iipon sila ng karanasan.
Mga pagkakamali na nagtuturo ng tamang direksyon. Mga pagkabigo na unti-unting bumubuo ng resilience. Hindi man ito agad nakikita ng iba, pero dito nahuhubog ang mas malalim na pagkatao. Ito ang lihim ng late bloomers. Hindi sila basta umaangat dahil lang sa pagkakataon. Umaangat sila dahil handa na sila. Dahil sa dami ng pinagdaanan nila, mas malinaw na sa kanila kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Mas kaya nilang panindigan ang tagumpay dahil hindi ito aksidente, kundi resulta ng mahabang proseso. Kaya kung isa ka sa mga nahuhuli, hindi ka lang basta delayed. Nasa gitna ka ng pagbuo ng isang mas matibay at mas totoong bersyon ng sarili mo. At kapag dumating ang oras mo, hindi ka lang aabot. Lalampas ka. 4. Ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit late bloomer ka? At bakit parang mas matagal bago mo maabot ang mga bagay na para sa iba ay parang madali lang? Kadalasan, iniisip mo na baka kulang ka sa talento o sipag, na baka may mali sa paraan mo. Pero ayon sa psychology, ang pagiging late bloomer ay hindi simpleng kakulangan. Mas madalas, ito ay resulta ng mas malalim na proseso ng pagbuo ng sarili. May mga taong maaga nilang nahanap ang direksyon nila dahil tugma agad ito sa expectations ng paligid nila. Pero may mga tao na hindi agad sumasabay. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mas iniintindi nila ang sarili nila. Mas nagiging mapanuri sila sa kung ano talaga ang gusto nila at hindi lang kung ano ang inaasahan sa kanila. Dahil dito, mas matagal ang kanilang journey. Mas maraming tanong, mas maraming pagdududa, at mas maraming pagkakataon na parang nawawala sila. Pero sa likod nito, may nabubuong clarity. Unti-unti nilang nakikilala kung sino sila at kung saan sila dapat pumunta. Ito ang dahilan kung bakit hindi kahinaan ang pagiging late bloomer. Sa totoo lang, ito ay isang anyo ng strength. Dahil kapag dumating ka na sa punto na sigurado ka na sa landas mo, hindi ka basta matitinag. Hindi ka madaling madistract o madala sa pressure ng iba. Kaya kung pakiramdam mo nahuhuli ka dahil hindi ka pa sigurado, tandaan mo ito. Hindi ka nawawala. Mas pinipili mo lang hanapin ang tamang direksyon kaysa sumunod agad sa maling daan. At minsan, iyon ang mas mahirap, pero iyon din ang mas totoo. 5. Bakit mas matibay ang tagumpay ng mga nahuhuli? Ano ba ang meron sa mindset ng isang late bloomer? Bakit kahit nahuhuli sila sa simula, mas nagiging matibay ang tagumpay nila sa huli? Sa unang tingin, parang disadvantage ang pagiging huli. Habang ang iba umaangat na, ikaw nagsisimula pa lang. Pero ayon sa psychology, ang paulit-ulit na delay at struggle ay may epekto sa paraan ng pag-iisip ng isang tao. Ang late bloomer, nasasanay sa proseso, hindi siya umaasa sa mabilisang resulta. Dahil sa dami ng beses na kinailangan niyang magsimula ulit, natutunan niyang maging patient at consistent. Unti-unti niyang tinatanggap na ang growth ay hindi linear. Bukod doon, mas mataas ang tolerance niya sa failure. Hindi na siya agad sumusuko kapag may setback dahil pamilyar na sa kanya ang pakiramdam ng pagkakamali. Sa halip na matakot, ginagamit niya ito bilang guide para mas gumaling. May isa pang mahalagang bagay. Mas malinaw ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Hindi ito basta para makasabay o makapagpakitang gilas. Kadalasan, ginagawa niya ito dahil alam niya na ito ang gusto niya. At dahil dito, mas matibay ang commitment niya. Ito ang dahilan kung bakit mas tumatagal ang tagumpay ng mga late bloomer. Hindi ito nakabase sa swerte o timing lang. Nakaugat ito sa mindset na nahubog sa mahabang panahon ng paghihintay, pagdududa at pagsubok. Kaya kung isa ka sa mga pakiramdam na huhuli, tandaan mo ito. Hindi ka lang basta nagtatagal. Binubuo mo ang mindset na magdadala sa iyo sa mas matibay at mas pangmatagalang tagumpay. 6. Insecure ka ba dahil pakiramdam mo nahuhuli ka sa buhay? Habang nakikita mong umaangat ang iba, unti-unti kang napapatanong kung sapat ka ba, kung may patutunguhan pa ba yung ginagawa mo, at kung bakit parang ikaw lang ang hindi makasabay.
Ayon sa psychology, normal lang ang ganitong pakiramdam. May tinatawag na social comparison, kung saan natural nating kinukumpara ang sarili natin sa iba para sukatin kung nasaan tayo. Pero ang problema, madalas ang nakikita lang natin ay yung resulta ng iba, hindi yung proseso na dinaanan nila. Dito nagsisimula ang insecurity. Iniisip mo na mas magaling sila o mas mabilis silang natuto. Pero hindi mo nakikita ang sarili mong growth dahil mas nakatuon ka sa kung ano ang wala ka. Para sa mga late bloomer, mas matindi ang ganitong pakiramdam. Dahil mas matagal bago nila makita ang progress nila, mas madalas nilang maramdaman na napag-iiwanan sila. Pero hindi ibig sabihin nito na wala kang nararating. Minsan, hindi lang agad nakikita ang bunga ng pinagdadaanan mo. Sa totoo lang, ang insecurity ay hindi laging kahinaan. Maaari rin itong maging signal na may mahalaga kang gustong maabot, na may bahagi ng sarili mo na gustong mag-improve. Ang tanong lang, gagamitin mo ba ito para sumuko o para mas makilala ang sarili mo? Kaya kung insecure ka dahil pakiramdam mo nahuhuli ka, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang makipagkarera sa timeline ng iba. May sarili kang proseso at may sarili kang oras. At balang araw, kapag nakita mo na ang progress mo, maiintindihan mo rin na hindi ka talaga nahuli. Tahimik ka lang nag-grow. 7. Ang sikolohiya ng slow progress. Bakit may mga taong biglang umaangat? Bakit may mga taong parang matagal walang nangyayari sa buhay nila tapos bigla na lang umaangat? Parang overnight success, pero sa totoo lang, hindi mo lang nakita ang proseso. Ayon sa psychology, may tinatawag na slow progress. Ito yung phase kung saan halos walang visible na resulta kahit tuloy-tuloy ang effort. Dito madalas nawawalan ng gana ang tao dahil pakiramdam nila walang nangyayari. Pero sa likod ng slow progress, may tinatawag na accumulation. Unti-unting naiipon ang skills, experience, at self-awareness. Kahit hindi ito agad nakikita sa labas, may malalim na pagbabago na nangyayari sa loob. Ang mga late bloomer, kadalasan matagal na nanatili sa phase na ito. Paulit-ulit silang sumusubok, nagkakamali at natututo. At kahit minsan gusto na nilang sumuko, nagpapatuloy pa rin sila kahit walang kasiguraduhan. At dito pumapasok ang biglang pag-angat. Hindi ito magic. Hindi ito swerte lang. Ito ay resulta ng matagal na proseso na biglang nagkaroon ng pagkakataon para lumabas. Kapag nag-align ang preparation at opportunity, doon mo makikita ang mabilis na pagbabago. Kaya yung mga taong biglang umaangat, kadalasan sila yung matagal nang naghihintay. Sila yung hindi mo napansin habang tahimik na nag-i-improve. Kung pakiramdam mo mabagal ang progress mo, hindi lahat ng growth nakikita agad. Minsan, nangyayari ito sa likod ng mga araw na akala mo walang nangyayari. At kapag dumating ang panahon na handa na ang lahat, doon mo mararamdaman na hindi pala nasayang ang lahat ng paghihintay. Lahat iyon, naghahanda lang sa isang biglang pag-angat. 8. Ang lihim na lakas ng mga late bloomer. Ganito ilarawan ang mga late bloomer na matagal bago napapansin, pero kapag dumating ang oras nila, hindi basta-basta mapipigilan. Sa simula parang wala lang sila. Habang ang iba abala sa pagpapakita ng achievements, sila tahimik lang. Nag-o-observe, nag-aaral, at unti-unting binubuo ang sarili. Madalas hindi sila napapansin dahil hindi pa kita ang resulta ng ginagawa nila. Pero ayon sa psychology, may lakas sa pagiging tahimik. Ang mga taong hindi agad nagpapakita, mas nakakapag-focus sa internal growth. Hindi sila gaanong naaapektuhan ng validation ng iba, kaya mas nakakapag-invest sila sa tunay na improvement. Ang mga late bloomer, kadalasan dumadaan sa mahabang panahon ng self-doubt at paghahanap. Pero habang nangyayari iyon, mas nagiging matibay ang mindset nila. Natututo silang magtiwala sa sarili kahit walang pumapansin. At ito ang nagiging edge nila. Kapag dumating ang pagkakataon, hindi sila nangangapa, handang-handa na sila. Dahil sa tagal ng paghahanda nila, mas malinaw ang galaw nila, mas sigurado ang desisyon nila, at mas matibay ang paninindigan nila. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing tahimik pero delikado ang mga late bloomer.
Hindi sila basta umaangat dahil lang sa ingay o pansin. Umaangat sila dahil sa lalim ng pinagdaanan nila. Kaya kung pakiramdam mo hindi ka napapansin, hindi lahat ng tahimik ay walang nangyayari. Minsan iyon pa ang yugto kung saan pinakamalaki ang pagbabago. At kapag dumating ang oras mo, hindi mo na kailangang mag-ingay. Makikita na lang ng lahat kung hanggang saan ka na umabot. 9. Hindi ka tamad. Late bloomer ka lang. Pero dahil hindi agad nakikita ang progress mo, madaling isipin na kulang ka sa sipag o disiplina. Ilang beses mo na bang narinig na kailangan mo lang magsipag, kailangan mo lang mag-focus, pero kahit ginagawa mo naman, pakiramdam mo wala pa ring nangyayari. At doon unti-unting pumapasok ang doubt sa sarili. Ayon sa psychology, hindi lahat ng tao pareho ang paraan ng pag-usad. May mga taong mabilis mag-respond sa structure at routine, pero may iba na kailangan muna ng mas mahabang panahon para mahanap kung ano talaga ang bagay sa kanila. Hindi ito katamaran kundi proseso ng alignment. Ang mga late bloomer kadalasan hindi agad motivated dahil hindi pa malinaw ang direksyon nila. Kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta, mahirap magbigay ng consistent na effort. Pero kapag nahanap mo na iyon, dun mo mararamdaman ang pagbabago. Biglang nagiging mas focused, mas driven at mas consistent. Hindi dahil nagbago ka bilang tao, kundi dahil nahanap mo na kung saan ka dapat ilagay. Doon lumalabas ang effort na dati mong hinahanap. Kaya kung pakiramdam mo tamad ka, subukan mong tanungin ang sarili mo. Sigurado ka bang malinaw na sa iyo ang direksyon mo? O baka naghahanap ka pa lang ng lugar kung saan ka mag-fit? Hindi ka tamad, hindi ka kulang. Nasa proseso ka lang ng paghahanap ng tamang landas. At kapag nahanap mo na iyon, maiintindihan mo rin kung bakit tila mabagal ang simula mo. Dahil hindi ka ginawa para basta sumunod, ginawa ka para mahanap ang sarili mong paraan. 10. Mabagal pero sigurado. Ang science sa likod ng biglaang tagumpay. Mabagal pero sigurado. Ito ang madalas na hindi naiintindihan ng karamihan pagdating sa tagumpay. Dahil sanay tayo sa mabilis na resulta, iniisip natin na kapag mabagal ang progreso, mali na ang ginagawa natin. Pero ayon sa psychology, may tinatawag na delayed success pattern. Ito yung proseso kung saan matagal bago makita ang resulta, pero kapag lumabas na, mas malaki at mas matibay ang epekto. Sa simula, parang walang nangyayari. Paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, pero wala kang nakikitang pagbabago. Dito kadalasan sumusuko ang karamihan dahil pakiramdam nila sayang ang effort. Pero sa likod nito, may tinatawag na compounding growth. Unti-unting naiipon ang skills, experience at understanding. Kahit maliit ang progress bawat araw, kapag pinagsama-sama, nagiging malaking pagbabago ito sa tamang panahon. Ang mga late bloomer, kadalasan dito dumadaan. Hindi agad kita ang resulta ng ginagawa nila, pero tuloy-tuloy ang pagbuo nila ng sarili. At kapag nag-align ang lahat, effort, timing, at opportunity, doon nangyayari ang biglaang pag-angat. Kaya yung mga taong mukhang overnight success, madalas sila yung matagal nang naghahanda. Hindi lang napansin ang proseso nila dahil tahimik lang ito at hindi agad visible. Kung pakiramdam mo mabagal ang takbo mo, tandaan mo ito. Hindi lahat ng mabilis ay tumatagal. At hindi lahat ng mabagal ay nahuhuli. Minsan, ang mabagal ang siyang nagtatagal. At kapag dumating ang oras mo, hindi lang ito simpleng tagumpay. Ito ay resulta ng lahat ng araw na pinili mong magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang kailangan mong tandaan. Hindi pare-pareho ang takbo ng buhay ng bawat tao. May mga nauuna, may mga nahuhuli, pero hindi ibig sabihin nun na mas lamang sila o mas kulang ka. Minsan, ang mga taong tahimik at mabagal ang usad, sila pa ang may pinakamalalim na pinanggagalingan. Sila yung dumaan sa proseso na hindi nakikita ng iba. Sila yung piniling magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. At kung isa ka sa kanila, huwag mong madaliin ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng tagumpay sinusukat sa bilis. Minsan, ang tunay na lakas, nasa kakayahang maghintay,
Magtiwala at magpatuloy kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Darating din ang oras mo. At kapag dumating iyon, maiintindihan mo kung bakit hindi ito minadali. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.